Inilagay na sa restrictive custody ang higit 20 pulis na sangkot sa munoy pagtatanim at maling paghawak ng mga ebidensya sa isang malaking drug operation sa Maynila noong 2022. Kaugnay diyan, iginit din ng PNP na hindi pinapayagan sa kanilang hanay ang reward system. Si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. For the record, ma'am, kung may mga ganito pong mga illegal scheme, hindi po ito institutionalized sa buong organization. No chief PNP, regardless of the present administration or the previous administration, will allow yung mga ganitong illegal scheme. Ito ang sagot ng Philippine National Police o PNP matapos sabihin ni DILG Secretary Junvic Rimulya na may grand conspiracy o malaking sabwatan sa hanin ng pambansang pulisya para itago ang isang negosyong kriminal sa loob ng institusyon na may kinalaman sa illegal na droga. Ito ay matapos mabuking ang sinasabing planting of evidence at mishandling ng isang high-profile case kaugnay sa pagkakasamsam ng mahigit 900 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos sa Tondo, Maynila noong Oktubre 2022. Pero giit ng PNP, ererespeto pa rin nila ang kalalabasan ng investigasyon ng DOJ hinggil dito. Sabi ni PNP spokesperson at Region 3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, mula sa 30 kinasuhan, 2 na dito ang compulsory retired, 1 ang nagbitiw na sa pwesto at 3 ang optionally retired, habang 2 naman ang na-dismiss na sa serbisyo, habang 22 naman ang aktibo pa sa serbisyo. Ipinag-utos na rin daw ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na isailalim sa restrictive custody ang mga ito. Marami na po tayong dinismiss na mga pulis regardless of their rank. So kung meron man pong mga allegations na may mga the same or at least similar incidents na nangyari katulad po doon sa issue po ng 990 kilos, and then we are open to any investigation. Marinding itinanggi ng PNP ang di umano'y reward system sa ilalim ng kampanya kontra illegal na droga. As to the reward system po, sinagot na po natin before yan, hindi po yan norms ng PNP na magbigay po ng rewards para magpapatay o patayin ang sino man po. May mga insidente po tayo na during legitimate police operation may mga namatay, at wag din nating kalimutan po, may mga pulis din po tayong nagbuwis ng buhay. Samantala, payapa sa pangkalahatan ang idinaos na National Rally for Peace sa Quirino Grandstand at iba pang lugar sa bansa kahapon ng Iglesia ni Cristo. Sabi ni Fajardo, generally peaceful kung ituring nila ang naging pagtitipon sa kabila ng ilang mga hamon. Nakaranas kasi aniya ng manakanakang pagulan sa Quirino Grandstand dahilan upang mangailangan ng atensyong medikal ang ilan sa mga nakilahok sa pagtitipon mula aniya sa mahigit 1.5 milyong nakiisa sa aktibidad. Aabot naman sa mahigit 1,000 ang dinala sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO health stations at INC Field Hospital. Nauna nang nilinaw ng INC na hindi anti-government ang kanilang peace rally kundi bilang suporta sa pamahalaan at himukin ang lahat na makiisa para sa ikabubuti ng bansa. Nagsimula ang pagtitipon alas 8:30 ng umaga at natapos ganap na alas 5:25 ng hapon, kung saan agad nilinis ng mga miyembro ang basura sa lugar ng pagtitipon. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.